hindi naman po kumpleto ang ating gawain kung tayo po ay wala pong magaganap na pagbabigay na para po sa ating Panginoon, na ihahatid po ng ating brother in Christ, na ready. It's always ready. Ito yun kapag sinabihan mo na, Brad, ikaw yung gando, parang wala siyang choice. Because he is always ready. So, palakpakan po natin sa buhay ng ating brother Marlon Magat, ang Panginoon. Amen po. Glory to God. Hindi nga po ready. Hindi pa ready sa lagay na yan, no? Pero, para kay Lord po, no? Kailangan ready tayo lagi. Para pag dumating si Lord, ready na talaga tayong kunin niya, no? Amen po ba? Amen. God is good. All the time. Amen. Nakasahod na po ba ang lahat? Amen po, no? Tumawa na lang. Sabi siguro po, andito na naman si Bro Marlon. Yan na naman, kaperahan. Glory to God po, no? At least may trabaho tayo. Alam mo yung sahod, may trabaho tayo. Di ba? Yan nga yung pinag-pray natin kay Lord eh. Hindi naman yung sahod eh. Di ba? Lord, sana makapunta akong abroad, Lord, makapagtrabaho po ako doon. Yung trabaho natin. Di ba? Amen po ba? At si Lord nga ang magbibigay sa atin. Provision ni Lord, no? Siya laging magpo-provide para sa pangangailangan natin. Amen po ba? Ito po yung pinaka-title po. Di pa po ready, ano? Yung mga kapatid po, ano? Tingnan nyo naman po ang ngiti. Talagang mga pinagpala po yan. Amen po ba? Sabi nga po, trusting God with my finances, no? Hindi lang po yung ibig sabihin ng finances, no? Yung pera natin, yung ano, no? Ang gusto ni Panginoon, no? Ipagkatiwala natin, hindi lang yung finances, kumbaga, yung sarili natin. Ibigay natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Dahil yung verse natin. Medyo kinakabahan po ako, andyan yung mga inayo ko. Kaya nakatayo dito si Bro Marlon. Amen po ba? Glory to God po, no? By the grace of God po, lahat po tayo dito ay gagamitin. Tulad niyo po ako dati, nakaupo lang po ako dyan. Pero sa bunga po ng Holy Spirit, no? Mayayin po talaga ako. Pero gagamitin ka ng Panginoon. Kung saan ka mahina, doon ka gagamitin ng Panginoon para maitaas siya sa iyong buhay. Amen? Hindi ikaw yung itataas, kumbaga, yung Panginoon. Amen. Kasi yung dating nakaupo lang dyan, na mayayin, hindi nagsasalita, tumatayo para sa inyo, for the glory of God. Amen. Amen? Sabi po sa 2 Corinto 9:6-7, at ito ang ibig kong sabihin, ang nagasik ng bahagya ay maghari ng bahagya, at ang nagasik ng sagana ay maghari rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Misa pa, Lord, muli, pinupuri ka namin, Lord, tinatas ka namin, Lord, sa oras na to, Lord. Lord, misa pa, Lord, salamat, Lord, muli, ginamit mo po aming lingkod upang magayag ng iyong banal na salita. Holy Spirit, patuloy po ikaw mamuna. Gamitin mo lamang po ako na daluyan ng iyong banal na salita. At misa pa, Lord, tinatas ko po ang bawat puso namin, Lord, sa iyo, Lord. Nakapagbigay po kami ng sacrifice, Lord, at ng masaya, Lord, para sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa iyong takilang pag-ibig, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ako siguro tayo magbigay, no? Pero, tsaka ano lang. Amen po, no? Ayun po. As a Christian po, no? Lalo na po sa mga bago natin, sabi nga po, ang pagbibigay sa Panginoon eh, yung inaano ng puso natin, no? Tulad nyo rin po ako dati, nagtatanong, ba't kailangan magbigay kung ganyan-ganyan, no? Maano nyo po yan, by, sabi nga, glory to glory, mararanasan natin yan, na makapagbigay na tayo ng masaya sa Panginoon, na lagi natin siyang inuuna. Sabi nga ni Bro Salvi, pagdating ng sahod, nililis na ang para kay Panginoon, bago bayaran yung mga bayaran kay Judy. Amen po, ano?
Ngayon po, magbigay po tayo ng, sa Christian po, tayo dito matatagal na, sacrifice giving na masaya. Hirap po, no? Pero siyempre, sa fruits of Holy Spirit po, nangunguna nga ang love. Di ba? Pag mahal mo ang Panginoon, magbibigay ka ng masaya. Amen po ba? Amen. Kasi alam mo na lahat ng galing sa'yo, lahat ng income, galing lahat sa Panginoon. Amen. Even yung mga magaganda at gwapo niyong asawa, pinili ng Lord yan para sa inyo. Amen. Amen? Magandang asawa. As a Christian po, binigay ng Lord sa inyo yan. Kaya po natutunan natin lagi na magbigay tayo sa Panginoon, no? Sabi nga kanina ni Pastor Ata, illustration niya yung mangga, no? Yung mangga, di ba? Maasim yan pag di pa hinog, no? Pero pag tumagal, no? By process, iinog na yan, no? Tanong mo nga sa katabi mo, may asim ka pa ba? Amen po, no? Maasim ka pa ba? Diba? Siya kinikilit daw, Natural po yan, no? Kasi bilang po, nang tulad sa mangga nga po, na by season po na maiinog din yan. Amen. Tatamis din yan. Diba? Yung katabi mo, sabi mo, may alat ka pa ba? Diba? Sabi ni Lord, tayo ang asin. Ha? Diba nung panahon, wala naman pong rin. Paano pinipreserve yung pagkain? Asin. Para di mabulok. No? Dapat po sa Christian po na lumahalakad na tayo sa Panginoon. Lagi po tayong asin, mahalat. Di ba ba? Lagi po tayong makikita yung halat sa atin. Kaya sis, manatili kang mahalat. Kaya po, Naglagay ng asin. Awa. Huwag po tayong maging lemon. Na kahit maliit pa yan, laging maasim. Amen po, Kaya po, habang lumalakad po tayo sa Panginoon, pagkatiwala po natin lagi sa Kanya, no? At ang pagbibigay po natin, lagi ko po sinasabi, we honor God. Diba? Na lahat nga ng resources natin galing sa Kanya. We trusting God. Amen po ba? Pinagkakatiwala natin lagi sa Diyos ang ating mga buhay, ang mga nating dalayan po. E siyempre po, we obey God. Amen? Mahirap po, habang lumalakad tayo sa Panginoon po, pero as a Christian po, makita yung bunga ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? At doon, matutuwa po ang ating Panginoon, no? Iano ko na rin po, naimento ko na po, noong nakaraan, yung po nagkasakit nga po yung anak ko, no? Yung na-dengue po, no? At that time po kasi, ganun po, hindi na po ganun kaganda sahod sa Petromin, lalo po ngayon. At that time po, nagpapintura po kasi ako ng bahay, talagang wala po akong budget, kumbaga allowance na lang po pagkain. And then one day po, ganun po, kausap ko yung may bahay ko, nakita ko yung anak ko, tumayo, kumakatok sa kwarto, pawis na pawis. E nasa aircon naman po. Kaya sabi ko, hindi iba yan, iba. Kasi nakita ko po, pawis na pawis, bilog-bilog eh. Sabi ko, pa-check up mo bukas. Pina-check up ko. Ayun, medyo mababa nga po yung ng dugo niya. Tapos, medyo mataas, tapos yung flex niya, mababa. Tapos parang may ano pa ng UTI. Ang daming gamot na binigay ng doktor. Hindi ginawa ko, pinabili ko na rin lahat ng gamot. Once na hindi pa nakikita yung result ng ano niya, yung report. Tapos nung nakita, yun nga, positive dengue daw po. Kailangan nang i-confine. Kundi po, nagapang po, na-confine ko. Ganyan-ganyan. Tapos yung gamot, dito, binili ko pa naman yung mga gamot. Nagpadala ako. Kumbaga, binili ko yung gamot na for 1 month. Ipina-stop ng doktor yun. Tapos yun, na-confine ko. Tinakumpay ko po, doon na rin malapit sa amin para po yung mga bantay, hindi na asin na pag ganon. Private po yun. Kaya sabi ko nga po, yung verse na binabasa ko, di ba? Nung nakaraan, true word po, nangungusap ang Lord na maging calm ka, di ba? True words po, lagi nangungusap si Lord po na ganon. Lagi ko po yung naranasan na once na may gustong pagamit si Lord sa ganon, once na may dinadanas po akong gano'n, namungusap po si Lord, true words po. Kahit po sa social media po,
nandun po yung mga words niya. Nagiging kalma po ako, no? Sabi ko nung ko, saan tayo kukuha ang pera, ganyan. Yung po sa Makatil po, na-combine po siya halos sa 3 days o 4 days po. Tapos siyempre tinatanong po yung bill kung magkano na. Halos sa 3 days pa lang po, 28,000 na daw po. Wala pa yung doctor fee po. Yun po, no? Kaya ano po, sabi nga, prayer, change everything, di ba? Walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kalma lang po ako talagang, nagpipray lang po ako kay Lord. And then yung Friday nga po, no? Ibig na tumas ng plate niya, bumaba pa na nga nung gano'n. Pero nagpatuloy po ako sa Panginoon, dinami pa nga po ako dito, di ba? Amen po? Yung po, no? Yung pagsunod natin sa Panginoon po, no? Pag-obey natin na gagawa ang miracle po ang Panginoon, no? Amen po? Pagkatapos po ng service, may message ako na pwede kang lumabas bukas, di ba? Glory to God po, no? There is po yun, no? Anong pangit natin na huwag tayong mag-alala, di ba? Be still, no? Alam natin ang Diyos, no, di ba? Siya yung gumagawa. At bilang anak niya, hindi niya tayo pinapurasahan. May tinuturo siya sa atin. Hindi man tinuturo sa'yo, may tinuturo doon sa kabilang nangyari sa mga ganong nangyari, no? And then I try to God po talaga, no? Kung paano siya kumilos po, no? Yung po, no? Pagtas ng service, ang message na lalabas na siya. Sabado lalabas na daw po. Di pa rin ako naghahanap sa bayaran, no? Lumapit na ako sa ating kapatid, kasi may bibiling gamot. Sabi ko, pera mo na kapatid ng ganyan, binigyan naman ako ni kapatid, no? Pambili ng gamot, kasi may kailangan pang gamot, no? Yan po, Sabado lalabas na. Sabi ko na yung bayan ko, saan tayo kukuha ang pera? Sabi ko, God will provide. Lagi ko po kasi ginaano yan na God will provide. Bakit? Kasi alam ko, faithful naman ako kay Lord. At yung nangyari na yon, alam ko hindi consequence. Kasi as a Christian po, kung alam mo may ginawa kang kasalanan at may nangyari, alam mo consequence ng ginawa mong kasalanan yon. Pero ako kasi alam ko po na faithful ako kay Lord, wala akong ginawa, si Lord ang bahala. Amen. Amen po ba? Amen. Yun po, sabi 28, siguro, sa amin doctor fee, siguro mga 35, gano'n, 36. Ay, yung kapatid ko naman po, yung mas matanda sa akin, yung ate ko, siya yung nagpe-message sa kapatid ko. Yung nasa Riyadh po. Isang beses lang ako nag-message doon, sabi ko, Tol, pag ano, pairamin mo muna ako ng pera, gano'n lang. Hindi po ako nagsabi ng amount. And then, message na lang po ako. Sabi niya, Tol, nagpadala na ako, 41K. Sabi niya, pinasobra ko na para may pambili pa ng gamot. Sabi niya, always God will provide. Sabi ng kapatid ko, no? Naiyak ako, no? Tingnan mo, no? Hindi lang may tinuro sa akin si Lord o doon sa anak ko, lalo na doon sa kapatid ko. May tinuro siya doon. Kung paano, no? Makita yung bunga, no? At kapatid ko naman po na yun talagang, kahit sabihin mong iram mo, no? Sa akin po talaga maraming iram, yung mga kapatid ko iram, pero wala nang bayaran yun. Ganun po, no? Magkakapatid po, no? Ganun po kami pinalaki ng mga magulang namin, no? Pagmamahalan po talaga, no? At yung kapatid ko po naman na yun, na nung nag-aaral po, ako'y nagsusupport sa kanya. Hindi po ako uminto po ako ng pag-aaral noon para masuportahan po siya. Kumbaga kung ano ang tinanim mo, yung anihin mo, no? Kaya kapatid ko yan, sabi niya, Tol, huwag mo na isipin yung ano, God will provide. Sabi niya, bigay ko lang sa'yo yan. Sabi niya, no, tingnan mo po, no, yung 41,000 po. Sabi niya, tapos nag-message ulit. Tol, nagpadala ko 5,000 ulit, walang pa pala yung gamot. Sabi ng gano'n, di ba, bless po na kumilos ang Panginoon. Napaka-smooth po. Talagang yung ano po ng Panginoon, no? Kasi sa iyo yung bunga eh. Hindi po ako nag-alala, no? Hindi ako gano'n na, ano, smooth. By prayer lang po, no? Ganun po kumilos ang Panginoon. Kaya mga kapatid, no? Yung mga dinadanas po natin na ganyan mga problema, eh may gusto pong ituro yung Panginoon, no? Hindi porket inalis ng Panginoon sa iyo yan, ayaw ng Panginoon. Hindi po gano'n ang Panginoon natin. Di ba? Pagmahal ang ating Panginoon. Inalis niya lang yun kasi may bibigay siyang mas better na para sa'yo. Amen po? Pero kung gusto mong pagkatiwala po ng Panginoon, no? Ibigay natin yung kung ano sa Panginoon po, yung puso po natin. Hindi po kailangan ng Panginoon yung mga pera natin na yan. Galing pulat sa Kanya yan eh.
ang gusto po ng Panginoon, yung bawat puso po natin. Amen. Amen po. Siya yung maghari dyan. Amen. Amen po. At siya na ang bahala sa mga pangangailangan po natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Magbigay na po tayo sa ating Panginoon. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, Lord. Hallelujah, O Lord. We worship you, O Lord. Praise your name, O Lord. We honor you, O Lord. Lord, minsan pa, Lord, salamat, Lord, sa mga kaloob na to, Lord. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang mga kaloob na to, Lord. Lalong-lalo, Lord, ng mga kapatid na nagbigay na to, Lord. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga buhay, O Lord. Lord, ikaw po nakakita, Lord, ano po kanilang daladalain, O Lord. Lord, patuloy mo po itong pagkaloob sa kanila, O Lord. Lord, salamat, Lord. Tapat ka po lagi sa amin, O Lord. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig, O Lord. Lord, sa tuloy na kami dumadanas, O Lord. Patuloy, Lord, na ipaunawa mo po sa amin, Lord, na titingin po kami, Lord, about the cross, O Lord. Kung ano po ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, O Lord, na tinapos mo na po ang lahat, O Lord. At Lord, patuloy kaming mahuwaw sa iyong salita, O Lord. Lord, salamat sa provision, O Lord, na pinagkakalob mo sa amin, pati sa aming mga pamilya, O Lord. Dalangin po namin, Lord, patuloy po namin tinataas, Lord, ang bawat kumpanya namin pinagtatrabahuan, O Lord. Lord, patuloy mo itong pagpalain, O Lord, upang maging daluyan ng pagpapala sa amin, O Lord. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig, O Lord. Lord, salamat pong pinakamatas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tayong pangalan mo, Ama. Amen. Amen.